Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Manalas, Match 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang biblical na kahulugan ng worship service o latreia. At ang ating mga kapatid, madalas natin naririnig ang salitang worship service tuwing Sunday kapag tayo ay may church gathering. Pero ang tanong dito mga kapatid, ano ba talaga ang biblical meaning ng worship service? Sa New Testament mga kapatid, mayroong dalawang Greek words na ginagamit para sa salitang worship. Ito ay latreia at liturga. Galing ito sa Old Testament roots na tumutukoy sa mga priestly duties o mga sacrificial services. Kumbaga, ang mga ginagawa ng mga pare noon bilang pagsamba sa Diyos. Pero interestingly, si Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1 ay binigyan ng malalim na kahulugan ng salitang latreia. Sasabi niya dito, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Sabi nito mga kapatid, ang worship service ay hindi lamang basta pag-attend sa simbahan o pagkanta ng mga praise songs. Hindi ito isang event, kundi isang lifestyle. Sa panahon natin ngayon, magkakaroon ng moderno misconception tungkol sa worship. Akala ng marami ang worship ay yung oras lang ng Sunday service. May banda, may sermon, at may offering. Then tapos na ito. Pero ayon sa Bible, worship is not something you attend. It's something you live out. Kaya dito papasok ang tatlong importanteng teachings patungkol sa totoong biblical worship service. Una-una na rito ay worship service is offering oneself to God. Hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng oras o talento, kundi buong pagkatao mo, puso, isip at gawa. Ang tunay na pagsasamba ay kapag handa kang ialay ang sarili mo bilang living sacrifice. Ibig sabihin, kahit sa simpleng bagay ay sa pagtulong sa iba, paggawa ng tama o pagpili ng kabutihan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Kalawa, worship service is not limited by time. Hindi lang ito tuwing linggo at sa totoo lang mga kapatid, bawat araw ay pagkakataon para sumamba sa Kanya. Pag tayo ay nag-aaral ng may puso, kapag nagtatrabaho tayo ng may integridad, o kahit sa mga tahimik na oras na nagpa-pray tayo, lahat ng ito ay worship sa Kanya. Ang pagsamba naman sa Diyos ay tuloy-tuloy at walang katapusan dahil ang puso ng sumasamba ay laging nakatuon sa Kanya. At panghuli, worship service is not limited by space. Hindi kailangan sa loob ng church building para makasamba. Mahalaga ang fellowship at sama-samang pananambahan. Pero tandaan natin, ang presensya ng Diyos ay hindi confined sa isang lugar. Pwede ka sumamba kahit saan, sa bahay, sa school, sa trabaho, o kahit habang naglalakad tayo. Dahil ang totoong worship ay nasa puso at hindi nasa lokasyon. At ito tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.